Hi, good morning. Ako po si Arian Joyce Viduya, ang magre-report about sa Chapter 4, Globalization and Production Strategy. So, ang una ko pong i-report is about mission, sunod yung goal, sunod strategy, and tactics. So, ano nga ba ang mission? Mission is the reason for its existence. It expressed in its mission statement. So sabi, ito daw yung reason or purpose kung bakit po ginawa yung business na yun. Nakalagay sa mission statement na to at ina-answer niya yung question na what business are we in? Lahat ng organization merong missions. Yung Kabsu may missions, diba? Next, ano ang goal? Ang goal is yun yung nagbibigay ng additional detail sa mission mo. Ito yung mga outcomes na gustong i-achieve ng mga bawat organization. Strategy is a plan of action or policy designed to achieve a major or overall aim. Ang strategy naman, ito yung mga plano para ma-achieve mo yung goals na gusto mong makuha. So, ang tactics naman, ito yung mga action or procedure kung paano mo ma-achieve yung strategy na pinagplanuhan mo para makuha yung goal na gusto mo. So, ito yung example para mas naintindihan yung mission, goal, strategy, and tactics. Micah is still in college and wants to have a small business to help her parents pay the monthly bills and loans to be debt-free. So, ang mission ni Micah is maging debt-free, yung maging wala ng utang, ganun, matapos lahat ng utang, mabayaran lahat ng utang. Ang goal niya is magkaroon ng successful sa career niya. Ang strategy, finish studies or college. So, paano makukuha yung goal na yon kung hindi mo pagpaplanuhan, kung hindi ka matatapos sa pag-aaral mo, di ba? Next, tactics. Decide how to finance college. So, sabi ko nga kanina, ang tactics, ito yung action or procedure kung paano mo makakamit or kung paano mo magagawa yung strategy na yon. So, paano ka makakapagtapos ng pag-aaral mo kung wala kang gagawin, di ba? So, kailangan mo mag-decide kung paano may finance yung college mo. Next, operations strategy. The role of operations strategy is to provide a plan for the operations function so that it can make the best use of its resources. It specifies the policies and plans for using the organization's resources to support its long-term competitive strategy. So, sabi dito, ang operation strategy daw, sila yung mga nagfo-focus or nagde-decide para sa growth ng company. Ito yung mga example ng mga operation strategy na pwedeng gawin. Sa organizational strategy, may tatlong basic na strategy na pwede mong gawin. Low price o mababang presyo, responsiveness o mabilis na pagsagot or sumagot sa mga inquiries, mga ganun. Differentiation, ito yung pagkakaiba mo sa ibang company. So, low price, ang magiging operation strategy niya is low cost. Familiar siguro kayo sa sa Piso Fare, yung sa Cebu Pacific Airlines. Yan, sila yung pinakaunang nag-offer ng Piso Fare dito sa Pilipinas. So, paano nila magagawa yon yung Piso Fare na yon? So, tinanggal nila yung mga unnecessary na di naman dapat ginagawa or binibigay. Kunwari, yung pagpapakain sa mga pasahero ng libre. Tinanggal nila yon para tupad yung organizational strategy nila na low price. Next, responsiveness o mabilis sa pagsagot.
Ang operations strategy nito is short processing time or on-time delivery. Best example nito yung sa mga fast foods. Kunwari sa Jollibee, di ba umorder ka? Kapag nagpangako ka sa customer mo na within 30 minutes na deliver mo na yung order nila, dapat tuparin mo yon. O ang mas maganda doon na gawin is mas maaga pa sa 30 minutes sa deliver mo na yung order nila. Dahil doon, mamimit ng customers yung satisfaction nila at babalik sila sa inyo, sa business mo. Next, differentiation o pagkakaiba mo sa ibang organization. Variety. Operations strategy is flexibility. Di ba alam niyo yung McDo? Ang alam ko kasi dati sa McDo, ano nila, yung sinuserve nila or ino-offer nila. Sa katagalan, pagtagal ng business nila, nade-develop na nagdadagdag sila ng iba't ibang variety katulad ng fries, sa mga rice meals, yun. Tapos, lumago yung business nila dahil iba-iba na yung ino-offer nila, hindi na lang basta burger. Pero nung dumating sila dito sa Pilipinas, natalo sila ng Jollibee kasi tinapatan sila ng Jollibee, di ba? Kasi, yung Jollibee, nag-offer sila or naglabas sila ng variety ng spaghetti. So, ang ginawa ng McDo, naglabas din siya ng spaghetti, nag-offer din siya ng spaghetti. Pero ang alam ko kasi, dito lang sa Pilipinas, merong spaghetti sa McDo. Kasi nga, tinapatan nila yung Jollibee. Next naman, organizational strategy ay quality-based strategy. Maintaining or improving the quality. So, yun, nakalagay na doon na maintaining or improving the quality. So, kunwari, gusto mo lagi ka nang nasa top, diba? Ayaw mo nang umalis doon sa top na yan. Siyempre, kailangan mo pa rin i-improve or kailangan mo pa rin i-improve yung products mo or services na binibigay mo. Yung as in, i-improve mo nang i-improve hanggang sa wala nang makaabot sa'yo doon. Or, i-improve mo nang i-improve para maabutan mo yung habol kang competitors mo. Next, time-based strategy. Reduce the time required to accomplish activities. So, yun nga, time-based. So, kailangan sa lahat ng ginagawa mo, mabilis ka mag-isip, mabilis mong gawin yung mga bagay na yon. Pero dapat tama yung ginagawa mo kasi kung mabilis ka nga gumawa, mabilis naman yung service mo, mali-mali naman. So, wala mangyayari. So, yun yung 5 example ng organizational strategy at operations strategy. So, may nabasa kasi ako, sabi nila, kailangan daw, pagpipili ka ng strategy, dapat 2 lang. So, kailangan 1 hanggang 2 lang para makapag-focus ka sa strategy na yun. Operations decisions are about the details of work that needs to be done to meet the strategic plans, goals, and implement those details. So, yan. Sabi dito, ang operations decisions daw, ito yung mga detail or action na gagawin mo para ma-meet yung strategy na yun. Diba ang strategy kasi, ang operations strategy kasi, ito yung plano kung paano ka tatagal sa business na yun. Kung paano ka makikilala, ganun. So, ang operations decision, sila naman yung gumagawa ng paraan para i-implement yung strategy na yan. Kunwari, meron akong cafe, tapos ako yung
pangatlong nagbukas doon dito sa amin. Para ang strategy doon, ang gusto kong mangyari is yung mga customer nila lumipat sa akin para madami akong customer para mag-profit yung business ko. So, doon papasok yung operations decision. Sila yung mag-i-implement ng gusto kong mangyari. Gusto ko ma-attract yung ibang mga customer na pumunta or bumili sa cafe ko. Kaya, ang gagawin ng operations decision, sila yung magbibigay ng magpiprint ng mga discount, coupons, para yung mga customer ma-attract kasi yung cafe ko may mga discounts, may mga sale, may mga coupons na binibigay. So, yun lang po.